Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat nating ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, kami po sa umagang ito ay nag-aalay ng aming pagsamba. Nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin, upang minsan pa, Panginoon, kami ay magkatipon sa dakong ito, upang ikaw ay pupurihan at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Samahan mo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito ng aming pananambahan. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, gayon din, Panginoon, ang aming mga mata, upang makita ng bawat isa sa amin ang mga pagpapala at biyayang nagmumula sa iyo. Salamat ng marami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na kami ay iyong iniingatan, sinasamahan sa aming pang-araw-araw na buhay. Loobin mo pa, Panginoon, na ang aming mga kalakasan ay gamitin namin upang kami ay maging pagpapala sa aming kapwa. Panginoon, hinihiling namin ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakamali laban sa iyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating mga balita. Mamaya pong ating vesper, ang ating pong tagapagsalita ay ang ating lay worker, Sophia Ilagan. At sa December 29 po,
Dito po gagawin ang pagpupulong ng mga manggagawa, ang OKWO po, Christmas Fellowship po. At sa umaga pong ito, atin pong binabati si Christine Ann Tebestan sa kanyang pagtatapos ng Bachelor of Science in Nursing sa University of Texas, USA, noong December 12. Siya po ay nagkamit ng summa cum laude. Siya po ay anak ng kapatid na Ben at Chiquit Tebestan at kaanib ng Communicant Class, Batch 2002. Taos-pusong pasasalamat po ang ipinaaabot kay kapatid na Warden Berma Adlaon at sa kanyang buong sambahayan sa kanilang mga kaloob para sa ginanap na Quezon Christmas District Fellowship kahapon po yon sa Kalumpang UCCP. Patuloy po tayo inaanyayahan sa pagdalo sa lingguhang pag-aaral ng Sunday School na yun po ay ginagawa dito sa ating itaas. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo at ang tagapagturo po sa buwang ito ng December ay ang ating kapatid na Elder Norma Arevalo. Atin pong batiin ang mga may kaarawan ngayon pong nasasakupan ng linggong ito. December 14 po, ang ating kapatid na Jennifer Sapranco. December 15, Arnel Evangelista, Ricardo Bindorio. 16 po, ang ating kapatid na Luigi Libiran. 17, Radna Krishna Nicodemos. 18 po, Crisanto Tadyosa III, Simon Aaron Barquilla at ang kapatid na Carlo Evangelista. 19 po, Edelisa Aldubino, Angelica Islabra. 20, Rogelio Labaro, Charles Norman Arevalo, Rico De Leon, Paulo De Silva. At 21 po, ang ating kapatid na Nicanor De Llosa, Nadine Medina, Ethel Lapos, Orfano. Atin po silang awitan na Good morning po. Good morning po uli. Atin pong wina-welcome ang bawat isa sa atin na patuloy na nananambahan, lalo tigit kasama natin ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Isang makahulugan at makabuluhang araw po ng linggo sa bawat isa sa atin. Meron po ba tayong bisita? Meron po ba tayong bagong dating, bagong simba? Bagong mamamasko? So welcome po sa bawat isa sa atin. Patuloy din po nating wina-welcome yung pong patuloy na nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So welcome po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat doon po sa dumalo kahapon sa Christmas Fellowship ng Quezon District. So atin pong palakpakan yung pong mga nakasama ng inyong lingkod, pati ang bawat isa sa atin. Dahil napakasaya po namin at ating sinelebrate doon ang birthday ng ating Panginoong Kristo,
sa pamamagitan ng mga manggagawa ng mga kaanib ng Quezon District at ang ating conference minister, Reverend Rachel Hernandez, ay nakahabol. Talagang ang ating CMA walang kapaguran. 3 yung sunod sabay-sabay. Batangas, Laguna, Quezon at Quezon. Ang Bundok Peninsula ay sa 18. Ano po? Magaling ang bundok ay hiwalay. Baka lumipad ang ating CM. Ganon din po, ito na yung huli. Huli man, pero pwede pa rin humabol, yung pong ating Bundle of Joy. Nakakatuwa po sapagkat hindi naman kayang ibagsak ng mga Bundle of Joy natin yung ating second floor doon sa ating bilangan. Sa dami ng inyo pong ipinagkakaloob. Ano po? So maraming pong salamat at tunay na Paskong masaya ang ating pong maibibigay sa mga pamilya na ating pong pagkakalooban ng ating Bundle of Joy. So mamaya po yung huli, December 14, yung pong kalahating kilong asukal. Okay po ba ito kung kahit pula o puti? At saka isang meatloaf. Yan. Yan po ay pinasasalamatan ang inyong patuloy na pagkakaloob. Ganon din po, yung hanay po ng ating gawain ngayong simbang gabi ay nariyan po sa inyong bulletin na may temang Paskong Matatag sa mapanghamon na panahon. Mapanghamong panahon. Yan. December 16, 5:15 po tayo. Ang mangunguna po sa atin ay ang ating McGill Memorial Church Choir. Ano po? At nariyan na po ang mga detalye. Sa 17 po, ang mangunguna sa atin ay ang UCCP McGill Memorial School Incorporated. Naandyan na din po ang mga mangunguna. December 18, ang mga kababaihan o ang CWA, andyan na rin po ang mangunguna. December 19, naandyan po ang Christian Young Adult Fellowship. Andyan din po ang mga mangunguna. Sa December 20 po, ay ang mangungunay ang mga kabataan ng ating Christian Youth Fellowship. At nandyan din po ang mga mangunguna. December 21, ito po ay para sa ating mga bata, ang Christian Kids Fellowship. Nariyan na rin po ang mga mangunguna, kasama na dito ang ating 2 diaconial minister. Sa December 22 po, ay meron tayong gawain sa Mayaw para po sa ating Children's Christmas Program. Alas 8 po yan ng umaga. At yung pong gabi ay ang ating mga, ano bang tawag doon? Pagka ako ang titingin, tinitingala. Kasi matangkad sa akin eh. Ano po? Yung ating mga mega, yung ating mga, sorry po sa word, nakalagay po din elderly. Ano po? Kumbaga ito yung ating pinagmulan ng ating mga pananampalataya, kaya sila po yung mangunguna sa December 22. Andyan na din po kung sino yung mga nakatalang mangunguna. December 23, naandyan po ang ating Congregational Christmas Fellowship. Alauna po yan ng hapon. At ang gabi po ay pangungunahan ng bose. Naandyan na rin po ang mga mangunguna. At ang December 24 na ating simbang gabi ay ang ating mga magigiting na kalalakihan. Ang UCM, ang United Church Men. Nariyan na rin po ang mga mangunguna. At higit sa lahat, yung pong ating Pasko. Ang Happy Birthday Jesus ay magsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga at nariyan na rin po ang mga mangunguna. At ang December 28, ito po'y linggo. Ano po? Yung pong 5th Sunday of Advent, hindi na po ito 5th Sunday. Ano po? Ito po ang tinatawag nating
worship after Christmas. Yan, Christmas Sunday. Ano po? Yan. At nandiyan na rin po ang mga mangunguna. At sa muli natin pagkikita ay bagong taon na, ano po? Ay di yung ating New Year's Worship Service na alas 9 po ng umaga at nandyan na rin po ang mga tagapanguna. Mga magulang ko't mga kapatid, yung pong kaluguran ay nasa ating Panginoon. Lalo tigit, sabi nga wala naman sa atin yung simbang gabi. Pero yung paghahanda ng ating mga puso, paghahanda para sa pagpapalago ng ating pananampalataya ay andoon na may Kristo na nagbigay ng buhay sa bawat isa at ang buhay na yan ay ating ginagamit lalo tigit sa ating mga paglilingkod. Kaya lahat po tayo ay basta't sinabi ng ating puso, ginamit ang ating kaisipan, malayo po tayong sumimba o dumako dito sa ating bahay dalanginan. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, mga magulang ko't mga kapatid, tunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay dinadama ang presensya ng bawat isa. Katabi natin siya, nasa likuran natin, harapan natin, tagaliran natin, para sabihing, andito lang ako, aking mga anak. Nagpapasalamat dahil patuloy mo akong sinasamahan, lalo tigit sa araw ng linggo na kung saan kayo'y naglilingkod para sa akin. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko't mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Magsabi nga po ng amen ang lahat ng pinagpala. Amen! Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Mercy is falling. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Isa pa po, mercy is falling. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, it's falling all over me. Hey yo! Hey yo! I receive your mercy. Hey yo! I receive your grace. Hey yo! I will dance forever
Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila. Ang kaliwanagan na nagmumula sa kandila ng pagdatal ang sumabawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mambuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sabay-sabay po tayo. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at buhay.
Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan. Tayo po ay manalangin. Sa umagang ito, aming Panginoon, patuloy naming dinadama ang iyong kapangyarihan na idinadampi sa amin ng iyong Espiritong Banal para po sa kapayapaan ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan. Dahil ang araw na ito ay iyong ginawa para sa bawat isa sa amin. Kami naman na iyong mga anak ay magbibigay ng isang paglilingkod na ngayon ay aming isinasakatuparan. Ang aming pagsamba na mayroong kaluguran sa iyong harapan, o aming Panginoon. Muli, dakilang Diyos, andito po ang aming mga sarili. Kami po ay nagtatapat dahil walang nalilingid sa iyo o walang nalilihim sa iyo, o aming Panginoon. Kami po ay paulit-ulit na nakakagawa ng mga pagkakamali. Gaya po ng ginagawa naming ritual sa panalalanginan, yung aming bibig ay aming tinatakpan sa pamamagitan ng aming tatlong daliri. Nagpapahayag ito ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na ang aming mga labi, ang aming mga dila ay hindi makasakit ng aming kapwa o aming Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sa kabila nito, alam po namin na ikaw ay Diyos na nakikinig, nagpapatawad, Diyos ng pag-ibig. Kaya naman, maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad na kailangan namin, lalo tigit sa panahon na kung saan ikaw ay aming kinakausap. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming nagpupuri, nagpupugay sa kadakilaan ng iyong pangalan, o aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na manilikha, manunubos at tagapagtaguyod, na kung saan sa aming pang-araw-araw na buhay, ikaw lagi ang aming kasama. Ikaw ang aming kapiling. Salamat po sa iyong pagbabantay sa aming pamamahinga sa nakaraang gabi. At kanina lamang kami iyong pinukaw na iyong Espiritong Banal para po kami gumawa ngayong araw ng linggo para sa iyo. Andito ang bawat isa sa amin, dumako sa iyong bahay, dalanginan. Kami po ay mananalangin, aawit, magninilay, maghahandog. Hindi lamang ng aming mga sarili, kung hindi maging ang aming mga kakanyahan na magagamit sa aming mga paglilingkod, o aming Panginoon. I-bless niyo po ang aming simbahan sa pangunguna ng aming konsilyo at ng kaaliban, o aming Panginoon. I-bless niyo po yung aming mga gagawin ngayong buwan ng Disyembre. Lalo tigit ang aming pong mga gagawing paglilingkod sa buwang ito. I-bless niyo po, aming Panginoon, ang aming paaralan,
na kung saan ay patuloy kaming umuhubog ng mga bata at kabataan para sa isang magandang kinabukasan. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan. Sila, o aming Panginoon, ay andoon sa kanilang mga tahanan. Mayroong mga karamdaman, o aming Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang dakilang manggagamot, na siyang patuloy na magpapagaling sa kanila, o aming Panginoon. Sinasama po namin, dakilang Diyos, ang aming Tita Bebot, at lahat ng mga pangalan na nadoon po sa aming liturhiya na mayroong karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ipagkakaloob niyo po ang kagalingan. Pinagpe-pray din po namin, dakilang Diyos, yung aming mga kapatid na ngayon ay kumukuha ng eksaminasyon. Andun po ang aming kapatid na Elder Fred Abara, ang aming mga kapatid sa ilalim ng ALS Jail Students, sa Pagbilao at sa Quezon District Jail, o aming Panginoon. Nakukuha din ng eksaminasyon. Hawakan niyo po sila, o aming Panginoon. Hipuin ng inyong mapagpalang kamay para po sa isang magandang kinabukasan na alam ko pong matagal na nilang hinahangad, o aming Panginoon. Meron kaming mga kapalaran sa buhay na kami rin naman ang gumagawa nito, at alam namin, dakilang Diyos, mayroong mirakulo para rito. At yan ay iyong ipagkakaloob, o aming Panginoon. I-bless niyo po ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na susunod at sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. I-bless niyo po ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa. Marami pong pagsubok, kasama na ang kalamidad, o aming Panginoon, pero yung kapangyarihan ng panalangin, dakilang Diyos, lalo tigit sa panahon ng bagyo, ay naranasan namin ang katagumpayanan. Dahil ito ay dinala mo sa lugar na kung saan ay walang mapipinsala. Maraming salamat, o aming Panginoon, at ang iyong pagdatal ay patuloy naming nililingap para po sa kaluguran ng lahat. Maraming salamat, o aming Panginoon. Muli po, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Tayo po ay taos-pusong magsipaghatid. Narito, Panginoon, ang bahagi ng aming pinagpagalan. Muli po naming ibinabalik sa iyo, Panginoon. Loobin mo po na ito'y magamit sa pagpapalawak ng iyong banal na salita dito sa lupa. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang mga kamay na patuloy na naghahandog. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating banal na kasulatan sa Lumang Tipan na matatagpuan po sa Isaiah 40, verse 1 hanggang 11. Mga pananalita ng pag-asa. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang.
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga bakong-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindap. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. Sabay-sabay po tayo. At tulad ng pastol, yung awa niya ay kanalingan. Sa sariling bisig, yung manupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papapabayan ang tupang may supling. Patuloy pa tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkakalita. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo ay matatagpuan una ay sa matandang tipan mula sa sulat sa Genesis chapter 12 verse 3. Ganon din po sa mabuting balita ayon kay Mateo chapter 1 verse 1 and 2. Ulitin ko po mula po sa Genesis chapter 12 verse 3 at ganon din po sa mabuting balita ayon kay Mateo chapter 1 verses 1 and 2 na ganito po ang inyong mapapakinggan. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David at mula naman sa angkan at lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob at ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkain ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. No, Lord, no, no. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. Tayo po'y sa mandaling manalangin.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam ko pong gagawin ninyo ng aming pagsamba ngayon ay magkaroon ng kahulugan sa aming mga buhay at sambahayan na magampanan namin ang aming tungkulin sa isa't isa. Mapagpakita kami ng malasakit sa aming kapwa at makapaglingkod kami sa iyong iglesia upang ang diwa ng iyong pagparito ay magkaroon ng kaganapan sa aming pangingilin ng pagdatal. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Atin pong muling palakpakan ang ating pong mga kabataan. December. Siyempre pa, ito po yung buwan ng pagdatal. At nasa 3 na po tayo ng pagsisindi ng kandila. Pasko na, kaarawan na ng ating Panginoong Jesus. Na sa bawat yugto ng ating kasaysayan, mula sa ating pagkasilang, hanggang sa tayo dumating sa pagiging matanda na, ay ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos ay ipinagdiriwang sa anyo ng Pasko. Isang pagdiriwang ng dakilang pasasalamat sa dakilang pagliligtas na isinasagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Uso na naman po yung mga karuling. Meron daw nangangaruling na sa tapat ng kotse, pero ang sabi ay, sa may bahay ang aming bati, ay nasa sasakyan. Sabi nung magbibigay, wala naman kami sa bahay. Ay di, sa may kotse ang aming bati, sabay bigay ng papasko. Marami po tayong makikita na ganito, lalo tigit sa panahon na kung saan ay pinagdiriwang ang Pasko. Dati-rati, umaawit lamang doon sa jeep o tumutugtog. Mamaya mag-aabot na ng sobre at namamasko na sila. Ang mabuting balita, the good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay may titulong Angkan ni Jesus, nagsimula kina David at Abraham, para sa patuloy na pagdiriwang natin ng pagdatal. Sa ating pagninilay sa panahon ng pagdatal ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang pagbibigay pansin sa unang kabanata ng mabuting balita ayon kay Mateo. Ang kapanganakan. Ang kapanganakan ng isang tao noon, mga kapatid, ay pinahahalagahang itala. Kung sino-sino ang kanyang minuno. Ang mahalaga noon ay kung saan nanggaling lahi ang isang tao. Ngunit ngayon, ang tinatanong na lamang ay, ano nga pangalan ng magulang mo? Ano nga ba pala ang pangalan ng tatay mo? Kaya ka pala ganyan. Kasi ang tatay mo ay si ganito. Kahit nga walang ama yung isang sanggol, ay tinatanggap ng lipunan. At kinikilala ang ina bilang magulang ng bata. Sa makatuwid, kung ikukumpara natin ang noon at ang ngayon, sa panahong ito, hindi na gaanong pinahalagahan ang talaan ng isang angkan upang alamin ang isang sanggol kung sino at saan siya nanggaling. Sa inyo mga kapatid, may nagtatanong pa ba ng ganito? Sa mga kabataan, may nagtatanong pa ba sa inyo na, sino ba ang iyong tatay? Sino ba ang iyong nanay? Pag tatay sa Batangas ay lolo. Pag nanay ay lola. Pag daddy ay di yung tatay.
Pag mami, ay di yung nanay. Ano po? Subalit sa panahong ito na ang Biblia ang nagsasalita at para sa mga Hudyo, mahalaga ang talaan ng angkan ng isang tao. Sapagkat sila, ayon sa kanilang kultura, mahalaga ito. At interesado ang mga tao sa katangian at pagkadalisay ng angkan ng bawat tao. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Ikaw pala ang pastor ng Magil. Kumusta yung 7 lahi? Ako'y nag-isip, ano yung 7 lahi? Kaya't dito, sa Ebanghelyo ni Mateo, ito ang naging pambungad niya sa mga talata upang ipakita at ipahayag ang pagiging Mesaya, ang tagapagligtas, si Jesus, sa pamamagitan ng pag-ugnay nila mula sa mga ninuno ni Jesus. Ang talatang ito ng angkan ni Jesus ay katibayan ni Mateo upang mapatunayan ang layunin ng kapanganakan ng Jesus. Mayroon pong 2 mahalagang pangalan na nabanggit sa talaan ng angkan ni Jesus. Andyan si David at andyan si Abraham. Ang mga Hudyo sa panahon ni Jesus ay batid nila na ang hari at tagapagligtas na ipinangako ay magmumula sa lahi ni David na magtatatag muli ng kanyang trono. Ito yung pangako ng Diyos kay David mula po sa unang Kronika 17:1-14. Marami sa kanila sa panahong ito ay umaasam sa isang dakilang politiko at military leader na magpapalaya sa kanilang bansa mula sa kaaway ng bansang Israel, ang imperyo ng Roma. Kaya ang kanilang inaasahan na magiging tagapagligtas ay isang tulad ni David na mandirigma at magliligtas sa kanila mula sa pagka-alipin. Si Abraham, na kilala noon, ngayon, sa ating kapanahunang ito, si Abraham ay tinaguriang ama ng bansang Israel. Matatandaang siya'y tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. At nagkaroon sila ng banal na tipan na pangako, ang Diyos na mula sa Kanyang lahi ay pagpapalain siya sa lahat ng bansa. At ang lahat ng tao sa sandaigdigan. Mula po sa Genesis chapter 12 verses 1-3. Ito ang 2 pangalan sa angkan ni Jesus na kilala. At may malaking ambag sa kasaysayan ng Israelita. Ipinakikilala ni Mateo sa pamamagitan ng talaan na ang angkan ni Jesus ay naipahayag sa lahat at lalo na sa mga Hudyo na ang isisilang na tagapagligtas ay may kaugnayan sa ninuno at mahusay na hari ng Israel. Nais muling ipahayag ng talatang ito sa bawat isa sa atin na ipakita't maunawaan ang dahilan ng pagparito ni Jesus ay ating tingnan mula sa 2 ninuno ni Jesus na sina David at Abraham. Ay makikita natin ang mensahe ng mga talatang ito. Una, nagpapahayag ang talatang ito
na isang pambungad na talaan ng lahi ng Panginoong Yesus. Unawain natin si Jesus sa kasaysayan ng bansang Israelita at ang kaugnayan niya sa dalawang dakilang tao sa kasaysayan ng kaniyang bansa. Siya ay mula kay Abraham na naging tapat sa Diyos sa pagtawag sa kanya at kay David na naging hari ng bansang Israel at tagapagligtas. Pangalawang mensahe ng talata, ang Jesus na isisilang ay isang magiging hari dahil siya ay mula sa angkan ni David, ngunit taliwas sa kanyang kapanganakan tulad ng isang mayamang hari. Si Jesus ay isinilang sa abang kalagayan kumpara kay David. Ang pagiging hari ni Jesus ay hindi isang anyo ng mandirigma na mangunguna sa pakikipaglaban, politikal at militar, kundi ang pakikipaglaban ni Jesus ay espiritual na nasa bawat puso, damdamin at pagkatao ng isang nilalang na nakikidigma si Jesus laban sa kasamaan ng kaaway. Pangatlong mensahe ng talata, ang Jesus na isisilang ay mula sa lahi ni Abraham, ang tinuguriang ama ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, saklaw niya ang pamamahala sa lahat ng bansa. Anuman ang kanilang lahi, kalagayan sa buhay at pagkatao. Sa makatuwid, ang kaligtasan mula kay Jesus ay hindi nakatuon sa lahi lamang ng mga Hudyo na piniling tao ng Diyos. Kaya maging ang mga Hentil ay mabibigyan ng pagpapalang ito. Mga magulang ko't mga kapatid, pinatutunayan lamang ng kabanatang ito na ang Jesus na isisilang ay tagapagligtas, na noon pa man sa lumang tipan ay inasam at hinihintay ng bansang Israel. Ngunit ang kaligtasan ay daladala ni Jesus ay hindi lamang sa aspeto ng pagkaalipin mula sa kaaway, kundi pagkakaalipin mula sa kasalanan ng tao. Ang layunin ng kapanganakan ni Jesus ay ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay nagpapaalaala sa atin na ang Haring Jesus na isisilang ay masigit pa sa mga gagawing misyon kaysa sa mga ninuno niya. Ang kanyang pagiging hari ay hindi nakatungtong sa mataas na posisyon, kundi sa kabanalan ng kanyang gawain. Hindi siya pinaglingkuran tulad ng isang hari, kundi siya ang naglingkod. Uulitin ko po, hindi siya pinaglingkuran tulad ng isang hari, kundi siya ang naglingkod. Tayo po kaya, papaano kaya tayo maglilingkod sa isang haring alam na natin na nagbigay ng kapatawaran at ng pag-ibig sa bawat isa sa atin? Sa pangalan ng tagapagligtas, ang Kristong buhay. Amen? Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat,
lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilika ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya na kapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilika, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po kaming nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo lamang, o aming Panginoon. Kayo po ang may bigay o may kaloob ng bawat isa na kung saan ay amin lamang pong ibinabalik ng mayroong katapatan. Hindi lamang ang aming mga sarili, maging yung aming mga kaloob o aming Panginoon. Katulad ng aming pong Bundle of Joy na amin pong patuloy na isinasagawa. Kasabay nito ay ang paghahandog namin para po sa mga nasalanta ng bagyong si Ruby. Alam namin, dakilang Diyos, na magiging pagpapala ang mga ito para sa iba. Dahil mula po sa puso ng iyong mga anak ang kanilang paghahandog. Alam namin, dakilang Diyos, na ito'y magiging isang kaluguran sa iyong harapan dahil ito ay aming isinasagawa at isinagawa sa panahon ng aming pagsamba. Salamat po sa mga naghandog. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po kaming nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak na nagtatalaga o aming Panginoon ay lumapit sa inyong dambana. Tiklop tuhod, nakatayong nananalangin o aming Panginoon. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, sa kaarawan, pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Lahat ng iyon, o aming Panginoon, at iba pa na mga kadahilanan ng kanilang paglapit. Alam po namin na ikaw ay natutuwa dahil ang iyong mga anak ay patuloy na nagpapasalamat, o aming Panginoon. Ngayon din, o aming Panginoon, sila po ay lumapit sapagkat sila'y humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay, maging sa ginagawa nilang paglilingkod, o aming Panginoon, sa maliit at malaking kapahayagan. Ang mahalaga rito, o aming Panginoon, kami bilang iyong mga nilalang ay patuloy na nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit, o aming Panginoon, sapagkat sila'y may karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman, o aming Panginoon. Mula pa rin po sa payak na ritual na aming ginagawa, andito pong muli ang aming mga kanang kamay. Alam po namin na ito ay patuloy mong hinahawakan at amin pong idinadampi sa aming mga katawang lupa na mayroong karamdaman. Kasama ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Wala pong imposible dahil kayo ang aming Panginoon. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa walang humpay mong pagtugon sa mga panalangin ng iyong mga anak. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang tinatatayuan, kinauupuan, ang iba'y nanonood at nakikinig sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naroroon. Patuloy niyo po silang hawakan, akapin ng inyong kapangyarihan at patuloy na ikaw ay kinanling bilang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa mga nalalabi pa naming oras, o aming Panginoon, sa buong maghapon at gabi na aming paglilingkod, aasahan po namin ng iyong pagsama sa amin, o aming Panginoon. Kami po ay lalabas sa iyong bahay, dalanginan, baon-baon namin lahat ng aming narinig, o aming Panginoon, at ito po ang magiging inspirasyon namin dahil ang salita mo ay nahayag sa aming kalagitnaan. Bubuksan namin ang baong iyon para po sa katitibay ng aming pananampalataya sa pagbibigay sa iba, o aming Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Sa gabing ito, samahan niyo po kami at alam po namin na ibibigay niyo sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon,
mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na sasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong mga anak, na tiklop-tuhod, nakatayang nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa bawat isa sa atin, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.